O mamo, andito na tayo sa Pio's Kitchen sa Scout Reyes sa Quezon City. I know, brings back so many good memories kasi ang tagal na ho namin pinupuntahan tong Pio's Kitchen, di ba? Yes. Oo, so Kaya na-miss nga, natin. gusto nating i-share sa ating kaibigang si Yayo Aguila Yes. na iniintay natin dumating dito para dito tayo mag-lunch. Sunod ka na lang, Yayo, ah. Pasok muna kami sa loob. Hello! Hello! Ang inaanak ko si Mimi. Grabe! Ganito lang kalit si Mimi noon eh. Oo, grabe. Nice to see you, Mimi. Welcome back. Nice to see you, Ching. Nice to see you. Ayun. Mon, kamusta? Thank you. Ang dami na raw pagbabago dito sa Yes, inyong super. events place. So, Yes. itutour nyo kami sa lugar. Let's go. Saan tayo na pupunta? Let's go walk Okay. with me. Alright. First Game. off, welcome Okay. again. Welcome back to Pia's Kitchen. Thank We you miss for Pio's Kitchen. joining us again. So let's take a tour. Let's pass through the garden. As you can see, we have our garden. We have our herbs over here. Ito mga herbs. Yes. Show us the Anong klase mga herbs to? So this is my most sturdy herb, mga oregano. We use it for Oregano? cooking, and you will be enjoying that today with our soup. Sige. So we have our Thai basil, we have our Italian, we have peppermint, and then we also have our spearmint, and then we have lavender. So, alam naman natin sa Pilipinas, nahirap magpalaki ng herbs. Yeah. With this weather, sa awa ng Diyos, nabubuhay pa rin sila. So, some are annual, so we change them every so often. But we use them for our cooking also. May So, aloe vera pa, di ba? parang farm to table kind. Tama, Farm oo. to table. So this is the cocktail area, or we call it Nana Swing. It's dedicated after Mon's mom. Kasi yung mother-in-law ko noon, during the pandemic, she enjoyed going here and having breakfast at this area. So in ode to her, kasi she already passed away, we decided to call the area under her name, Nana. We call her Nana. Nana. So this Nana Swing is actually our cocktail area. So we use it for weddings kapag may mga cocktail right after the ceremony. But here we enjoy it as well. You can have breakfast, you can run and enjoy. And this was the old swing of Lolo. So we also still use it para sa mga bata. Nag-enjoy din sila dyan. Yan si Mimi. O si Guadalupe nandito. Sige, So just stay we there, Mimi. are Our Lady of Guadalupe. Marian Nagparamdam na naman sa'yo, Papo. Kaya madalas din magparamdam sa akin. Paramdam kay Ako Papo. rin. Devotee ako niyan, Miss Tin. Mimi before, in 2015, ayan siya, ang aking inaanak. Tignan mo, ayan tayo, baby. Oo Ayun na nga eh. sila, boom. Yun. 11 years after. May 11 years na yun. Kasi Yes. 2015 to eh, plus 11. Oh. 11 years na yun. So we have to have a new photo shoot Diba? together. Reenact. So pag nagano dapat sila, natin. Chin, pag kunyari yung sila nag-event, kasama na to, itong area na Yes. to. The whole house is yours when you Ah. make a reservation, so you can utilize it for cocktails. On a good weather, the cocktails can be served here, and then the dinner will start inside. Hello! Kamusta? I'm so happy na nandito ako. Oh, this is Chin, Welcome. Chef Chin. Hello, Nice to meet you. Nice to meet Welcome you to po. Ang ganda- Pio's Kitchen. Thank you for joining us today. Oh, I'm happy to be here. Oh, mukhang very busy rin si si Yayo eh. Buti na isingit ka sa kanya schedule. Ay, syempre, pagka kayong dalawa ni Tin, walang problema. So this is my grandparents' ancestral home. So we only open as a private dining, but today ang ating home is for you. Oh, wow, thank Excited you. kami. This is a beautiful home. Thank you, thank you. This is our welcome Baka mahulog ka, medyo edgy dyan, dapat ka. Oh. Kamyas and calamansi. We have 2 trees of kamyas in the garden. We combine it with calamansi and honey, and then the kamyas is also in there. So maximize the flavor. You can enjoy the fruit and then drink Wow, Julius. Sakto nga init sa labas. Kailangan mo yan. it. Ayan, enjoy. So kainin niyo muna to, no? Yes. Oh. Para makuha mo talaga Eat yung the ano flavor first. ng kamyas. And Kamyas. And then, saka sip. para siyang margarita without the alcohol. Ang sarap. Oh, di ba? Ang refreshing niya. Alam mo, ang tagal ko na po hindi kumain ng kamyas. Oo. Talaga? Ngayon na lang ulit. Parang years. We are devotees of St. Pio. I've been a devotee since 2009.
And when I came back officially here in the Philippines after my 6 years abroad, basically I wanted to open a business, and I wanted to name it after my patron saint. So moving forward sa years after opening my catering, my grandmother passed away and the house became vacant. But before we were going to get the house, they asked us to go on a tour. So when we were going around the whole place, it was very old na, so kailangan talaga niya ng renovation. And when we were going through one of the halls, Mon suddenly, he tapped me, he said, "Shin, hindi ba si Padre Pio yan?" So, tumaas yung balahibo namin, we realized that, oh my gosh, si Padre Pio pala naiwan dito sa bahay. Everything was removed. Wala nang gamit, wala nang kahit na ano, except for the picture of Saint Pio. Ang nangyari, para siyang picture na nakatamtax, tapos na napunit, tapos parang iniwan na lang ng mga trabahador. Probably from the old altar of Lola, and iniwan nila. And when I saw it, we knew that that was the direction that God wanted for us to go. So it's been, 13 years? We're still here. We survived the pandemic. Pinangalan nyo itong place na Pio's Kitchen. Pio's Kitchen. And He's been guiding, directing us. So, sa awa ng Diyos, nagsusurvive pa naman kami. So, yun. Kaya namin siya pinangalan after Pio, Saint Pio. Di ko akalain na devotee ka rin ni Saint Pio. Yes, ay, hindi ko pala napakita sa'yo yung yes. Kaya nga, Oh. kaya tataka ko bakit Pio's Kitchen. Nakala ko baka isa sa kids nila, chef, ay Yes, Pio ang name. Pero, yes, talagang Padre Pio, marami nang nag-grant na prayers ko. Tsaka nung eldest ko, tsaka nung husband niya. Paano ka kumapit sa Panginoon sa mga darkest moments ng life mo? Alam mo, Julius, since 2000, madasalin akong tao. Mm-mm. Pero nung magmula na naging single mom ako nung 2008, na walang-wala akong pera, wala akong, hindi ganun kadami yung trabaho ko, kasi ang focus ko noon, paano ko aayusin yung buhay ko, na ako na lang mag-isa, tas 4 yung anak ko. Puro dasal lang talaga yung, lagi lang akong, Lord, bahala ka na sa akin. Paggising ko hanggang bago ako matulog, salamat ko anong meron, na pinapagdasal ko na makayanan ko to. Yun lang talaga. Hindi ko, pag iniisip ko, paano ko nagawa to na since 2008, so 18 years na, di ba, na ako lang, tapos kami lang ng mga anak ko, ang dami namin pinagdaanan. Pero it always, at the end of the day, laging naiisip ko, puro lahat to grasya ni Lord. Kasi kung wala ka namang means, di ba? Wala kang, hindi naman ako mayaman, hindi kami buena familia, pero pag naisip ko, paano ko nakatapos yung mga anak ko ng pag-aaral, tapos nalampasan namin lahat ng problema. Wala, saan nanggaling lahat yun? Wala. Lahat yun talaga tulong lang ni Lord. Dasal lang talaga ako ng dasal. Minsan iniisip ko, baka mamaya sinasabi ng mga tao, puro naman kayo ganyan, sinasabi niyo, puro kayo dasal. Hindi nyo kasi alam dahil, di ba, parang ito lang, yun lang yung meron ako eh. And up to now, yun lang talaga yung meron ako. At magkano lang ang pera mo nung time na yun? Doon naghiwalay kay ni William? 1,200 pesos. Wow. Hindi ko alam gagawin ko. Sabi ko, Lord, alam ko ayaw mong naghihiwalay yung mga mag-asawa. Nasa Bible yan, di ba? Pero alam ko na meron kang plano for me. Hindi ko alam kung paano ko papaaralin yung mga anak ko, pero ikaw na bahala. Humiwalay ako with 1,200 pesos in my ATM. Tapos bigla na lang nakita ko yung mga kaibigan ko dati na kasama yung mami nila. Tapos nagkukwentuhan lang kami over pagkain. Tapos sabi ko nung gahanap nga ako ng malilipatan. Biglang, meron kami pinapaayos ngayon na minamanage namin na unit dito lang sa Katipunan, which is katabi lang, ilang meters away from sa bahay namin dati. Ano gusto mong makita? Tapos nung tiningnan ko mismo ng araw na after namin kumain, tiningnan ko, ginagawa pa kasi kakaalis lang ng tenant. Tapos sabi niya, diyan ka na lang lumipat, wala kami hihingin sa'yong down. Kasi kakilala ko, parang, Lord, bigay mo to. Kasi hindi ko naman siya hiningi. Tapos nangyari lang lahat yun, sabi ko, may plano si Lord. Sabi ko lang, sorry, kasi kung na-break ko yung commandment mo na, di ba, hindi dapat naghihiwalay. Pero, siguro talagang kanya-kanyang story eh. Kaya, yun lang talaga, Julius. Kaya, Pero sure, takot na takot ka naman.
Hindi. Imagine with 1,200. 1,200, tapos di ko alam Di ba, paano. how? Di ba, paano yung future tinitingnan mo yung mga anak mo para Apat yung makakapagtapos anak sa ko, pag-aaral to, mga to. Oo. Ano kakainin ito? Ano kakainin, anong babaunin, Oo. anong papambayad ko sa bahay. Diba? So, nung nalaman ko na pwede na akong lumipat, wala akong binigay na security deposit, walang anything, lumipat ka lang, tapos magbabayad ka na lang sa next month. Tapos sunod-sunod na yung mga trabaho ko, hindi ako nawawala ng trabaho. So, syempre, sa tulong ng mga kamag-anak, mga kaibigan. Yeah. Lahat yun, nalampasan ko. Parang, ngayon, alam mo, ito ang weird ha, pero most of the time, pag nasa masa ko, sa loob ng simbahan, hindi ko parang umiiyak ako, kahit maririnig ko lang mga tugtog sa simbahan, tapos, yung mahilig akong mag-drive, mag-isa, kasi hindi wala naman akong PA. So, para sa akin, therapy ko yung nagmamaneho, lalo na pag location. Kasi yun yung safe space ko ba yung kotse ko? Kasi pag sakay ko ng kotse, hindi ako nagpapatugtog lagi. Lagi lang ako, kinakausap ko lang si Lord. Yun yung parang moment ko with Him. Yung lahat sasabihin ko, lahat ikakwento ko, lahat irarant ko. Yun yung nakakapag-ano sa akin, nakakapagbigay ng energy sa akin for the entire day. Yun lang. Yun Would you consider that as your lowest point sa life mo with 1,200, having to face all the challenges of being a single mother? Yun ba? One of the lowest points. Pero kasi ang hawak ko nun, Julius, hindi ako naawa sa sarili ko nung time na yon. Natakot ako, pero hindi ako naawa sa sarili ko kasi naging proud ako dahil nakaalis ako sa isang sitwasyon na hindi ko na gusto at hindi ko na kaya at hindi na healthy. Isa yun at saka alam ko ang hawak ko lakas ng loob kasi alam ko hindi ako papabayaan ni God. At isa lang yun sa lowest points ko. Siyempre, isa sa mga lowest points ng buhay ko nung may nangyari sa ex-husband ko dati na yun, nagkaroon siya ng kaso. Siyempre, family pa rin yung iniisip ko noon. Pero, again, with prayers, talagang yun yung nakapagpa-stay sa akin at release nung yung mga problema daw. Talagang yung buong 8 months na yun na may kaso, ang dinadasalan ko lagi lang si Mama Mary. Kasi family ang pinapagdasal ko. Di ba si Mama Mary, talagang binibless niya ang family. Lagi ako, Mama Mary, mong pababayan mga anak ko. Hanggang, usually yung mga kasong katulad noon na na-involve siya, it would take years, diba? Ito, 8 months lang nagkaroon ng promulgation. Tapos nakakadasal kay Mama Mary, nung araw na nasa court kami at binigay niya yung promulgation niya, that was Immaculate Conception. Tapos na-dismiss yung kaso. Kaya sabi ko talaga si Mama Mary may gawa lahat. Napaka-faithful mo pala, ha? Wala talaga akong ibang alam wala akong ibang matatakbuhan Kasi medyo ma-pride din ako. Hindi ako basta tatakbo sa family ko, sa kamag-anak ko, sa kaibigan. Hanggang kaya ko, ako lang. Parang ang dami kasing years na nakaranas ka ng hirap. Especially pagdating sa relationship, no? Syempre, for some, they regret being in that relationship. That kind of relationship na toxic. Ikaw ba, nire-regret mo yun? Pumasok ka sa ganyan? Hindi. Bakit? Kasi unang-una ginusto ko yun 16 pa lang ako noon, kakatapos ko lang high school, 4th year high school lang ako noon. Pero yung mindset ko noon, bago pa mag 4th year high school, gusto ko na talaga magkaroon ng pamilya, gusto ko magkaroon ng mga anak. More than asawa, gusto ko magkaroon ng mga anak. Gusto ko yung magluluto ako para sa mga anak ko, mag-aayos ng baon nila, yung ganun. Yung parang nasa storybook. Ginusto ko yun Nilabag ko lahat ng mga pangarap ng lola at lolo ko for me, ganyan, ng mami at daddy ko. So, fast forward to, hindi ko pinapagsisihan kahit na ano. Kasi nagkaroon ako ng 4 na mababait at mabubuting anak. Na-strengthen ko yung faith ko. Marami akong natutunan, marami akong take away sa lahat ng ginawa ko, kahit maling desisyon niya mag-asawa ng maaga. Pero hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Kasi ang buhay hindi naman yan perfect Di ba? Kahit gano'n mo gustong pagandahin buhay mo, somewhere along the way, sakali may lubak Ganun talaga yon. So, hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Parang may mga gusto ko sana naging ganun, sana naging ganyan. Oo, pero wala akong pagsisisi. Wala Ganun talaga ang buhay Oo Hindi mo talaga kayang i-predict kung ano magiging future mo. Yeah. Kailan mo huling nakausap si William? Tagal na. High school pa yung anak ko nagtatrabaho na siya ng 2 taon Oo, high school pa. Hindi ko siya hindi ko siya nakausap pero parang feeling ko
nakatrabaho ko pa siya. Ilang beses ko pa siya nakatrabaho. Really? Nahiwalay. Oo. Ilang beses na sa mga tapings na nag-guest pa kami na Ano yun? mag-asawa kami. Mag-asawa kayo sa taping? Oo. Pero Wow. nagpapaalam naman yung mga prod na, pwede po ba namin kayo i-guest? Sabi ko, okay lang, trabaho yan eh. Eh siya? Okay lang din. Okay lang Pero hindi kami nag-uusap sa set. Kasi unang-una, ako Oo. lagi akong nasa loob ng tent. Oo, Basta oo. walang ginagawa, nagbabasa akong script or natutulog ako. Siya, hindi siya mahilig mag-standby sa tent, lagi siya nasa labas. Plus, iba naman ang tent ng girls sa boys, di ba? He never, pag magkikita lang kami sa set, pag blocking, Okay. tapos usap ano, Kunyari ganito. Oo. Kunyari ganito. Kamusta ka na? Kamusta yung mga anak natin? ay, hindi kami nag-usap. Walang ganun. Walang ganon. Wala. Trabaho lang talaga. Oo, kunyari sabihin lang niya, ano yung next line? Tama ba yung line ko? Ganun. Kunyari, butuhan ng... Paano yun lang yung last recollection ko? Hindi Wow. kami nag-uusap kasi kung meron man akong kailangan sabihin sa kanya tungkol sa mga bata, yung mga anak ko na magsasabi noon, hindi na ako. Wow, amazing. Kayo pala nalaman na pwede pala yung ganun. Pwede, kung gugustuhin mo, pwede. Professional lang kayo. Professional level lang. Magkatrabaho Pero lang. pag tinatanong ako ng ibang prod na, okay Oo. lang po bang i-guest namin si Sir William, Oo. nakasama kayo, walang problema sa akin yun. Kasi Oo. work naman yun eh. Mga ilang beses na kayo nakapag-shoot together? Mahigit 5 siguro, Oo, after na marami, no? nang hiwalay. Siguro Oo. mga 5. Not Wow. more than 10, but Oo. not close to 10, but maybe mga 5, Oo. 4, ganyan. Pero ngayon, okay na raw si William sa ibang anak mo? Yes, Anong storya nun? after 4 years na hindi Ah. sila nag-uusap, Mm. masaya ako kasi nag-reconcile na sila. Mm. I mean, hindi ko alam yung complete details kasi hindi ako nagtatanong sa mga anak ko. Ah. Basta ang alam ko, they went out to lunch, kumpleto silang mag-aama, kasama yung brother-in-law ko. Ang sabi lang nila, kumain sila sa labas, nag-ball. Di ko na tinanong. Kasi kung magkakwento yung mga anak ko, Oo. magkwento. Pero Ah. para for me to Oo. ang importante lang sa akin, nag-usap na sila, hindi naman closure, pero Yeah. nagkaroon ng healing, Mhm. okay na yon. Kasi at least alam ko sa mga anak ko na maluwag na ang dibdib nila. Paano ba nagsimula yun? Yung Hindi pagiging nag-uusap? cold nila sa isa't isa? May mga ways kasi si tatay, si Mm. William na hindi okay sa mga anak ko. Mas marami nagkaroon ng exchange ng mga hindi magandang salita. Pero hindi ako to the point na makikialam kasi matanda na sila. So, buhay na ng mga anak ko yun. Hindi na ito yung mga bata hindi di ba? working na silang Mga lahat. may trabaho na to eh. Oo, Oo. may asawa na yung eldest namin. Oo. So, parang sa akin, basta ang importante, nandyan ang respeto. Kung hindi nyo pa siya gustong kausapin or hindi pa kayo ready, Oo. kung kailan kayo ready, basta huwag yung pababayaan na lumaki yan. Kasi mahirap yung may hinahawakan, may Yes, dala kang grudge. Kasi oo. buhay, lalo na pag pamilya, Oo. hindi magandang pakiramdam. Tsaka, hindi yun tama. Diba? Hindi- Naalala ko nung interview ko sa kanya, yun din ang kanyang hinihiling eh. Na sana daw eh, magkausap-usap uli. Oo. Siya at ang mga anak niya. Marami kasi Nangyayari na pala. Yes, marami din kasi na siyang nabitawan sa mga interview niya. Oo, Isa yun sa mga oo, interview mo na meron niya, oo. nasaktan yung mga anak ko na sinasabi niya Oo. wala silang pakialam sa kanya o wala silang silbi, wala silang Yes. kwenta. Siyempre Oo. masakit yun para sa mga anak ko. Oo. Eh ako naman, ako maayos akong tao, madali akong pakisamahan, maayos akong kausap. Pero wag mo lang kakantiin yung mga anak ko. Kasi talagang Aawayin mo sila. lalabanan talaga kita. Oo. Kasi kaya nga ako nanay, di ba? Oo. Kahit na matatanda yung mga anak ko, nandyan ako to protect my children. Mm. Yung ayoko lang na nasasaktan sila, tsaka yung napapamukha na salbahe sila kasi hindi Mm. sila ganun. Mm. Pero, ngayon, okay na. Nasabi ba nila yung mga issues nila sa tatay nila? Hindi. Basta Hindi. importante, wala na. Oo. Oo. Sabi ko, Oo. so anong napag-usapan nyo? Wala, kumain Wala. lang kami. Tapos okay na, light naman, ganyan. Yun lang. So sabi ko, siguro hindi pa rin sila ready na himay-himayin yun. Baka no? hindi na siguro Baka hindi na kailangan. Oo, Oo. basta nag-usap na kayo. Basta wala na lang mga bagong salitang bibitawan Oo, kasi na baka pag nakakasakit. nag-umpisahan, Oo, ito na naman, simula na naman. Kasi may mga ganyan di ba? Yeah. May mga ganyang nami-misinterpret yung mga Oo. sinasabi mo. lalo na kung 4 yung anak ko, iba-ibang utak yan. Oo. Iba-iba Oo. yan. Tsaka, Oo. syempre, mahirap na mag-clash. Oo. Ang importante, kumbaga hi, hello, ganyan. Oo. Okay na kami. Wow!
Saka ano rin, ang laki din ng tinik na nabunot sa sa puso mo, no? Sa akin, oo. Kasi Diba? yung lagi kong dasal na maging okay sila. Yung, di bali na ako hindi okay with him. Oo. Kasi hindi naman kailangan. Hindi naman kayo magkaaway na eh. Hindi Parang na, wala oo. lang. Parang, Yeah. Tsaka sa akin, ano pa bang, wala naman ako Wala ka ng marireklamo galit. sa kanya. Wala akong galit. As in, oh, wala yun ang akong importante. galit. Walang galit. Walang galit. Oo. As Tapos in- na yun, yung episode na yun. Oo, tsaka masaya ako sa buhay ko. Yung mga dinadasal ko, nakukuha ko, binibigay naman ni Lord. Oo. So ano pa? Ayoko nang may galit. Oo. Ayoko nang may drama, tsaka may issue sa dibdib. Eh, mukha kasing happy ka naman sa love life mo eh. Ang galing mo! Ang galing mo! Di ba? Kaya naman, no, okay ka na eh, di ba? Tahimik naman. Oo. Tahimik. Wala namang plano magpakasal? Si Yayo Aguila in the future? Julius, ayoko na. Okay naman, di naman kailangan ng kasal. Feeling ko lang baka syempre may mga manonood tayo na naniniwala pa rin sa ganun. Ako kasi personally, I don't think kailangan ko magpakasal para magkaroon ng magandang relationship. I think it's kung paano kayo magrespetuhan ng magpartner at saka kung paano kayo magmahalan, hindi naman kailangan kakaproblema, baka magkaproblema pa. Pag minsan, ganun lang ako mag-isip sana hindi ako ma-misunderstand ng mga manonood. Pero personally, ayoko na. Parang mas okay na ako yung chill lang. Chill lang. What makes you happy sa kanya? Well, ang gusto ko lang kay Melvin, grabe yung pag-aalaga niya sa akin na never ko naramdaman sa buong buhay ko. Yung ganun. Parang feeling ko, ganito pala maalagaan. Yun. So, Like, ano mga ginagawa niya? Na nagpapasurprise sa'yo? napagluto niya ako. Linisan niya yung kotse ko. Lahat. Parang Pinagsisilbihan ka? nagsisibihan ako. Wow. Parang lagi niya sabihin, huwag ka nang gumalaw dyan kasi alam ko sa bahay mo, sobrang busy ka, ikaw lahat. So, siya, nagluluto, nagluluto siya, pinapagluto niya ako. Lagi niyang gusto na papakainin ako ng masarap, gano'n. Tapos, we travel together. Of He brings course, me to places na never ko pang napuntahan. 5 years na kami, pero may mga moments talaga na nag-a-adjust pa rin kami. Kasi nga, ang tagal kong sanay mag-isa eh. So, sanay ako na ako lang gumagawa ng lahat. Ako, walang nagdidikta sa akin. Medyo strong yung personality mo, no? Strong. Na-overwhelm siya minsan. Kasi protective ka sa family mo, sa mga anak mo, sa sarili mo. Sa sarili ko. Sobra yung guard ko sa sarili ko. Na minsan Coming from a traumatic relationship, di ba? Iba eh. Kaya minsan naisip ko hindi rin siya maganda kasi parang masyado akong strong. Parang natataboy ko yung mga tao. Parang hindi ko kayo kailangan. Kaya ko to. Pero minsan hindi rin siya tama. Talaga. Ano ba siya? Single ba siya? Wala siyang naging asawa? Gano'n? In the past? Meron. Hiwalay din. May children siya na mababait din sa akin. Mababait sila sa akin. Ito yung buong family niya. Marami nang nabago na dating yung mga dating ayaw mo, marami nang nabago ngayon. Pero wala nga naman perfect relationship. Basta sa akin, ang importante, pagka may tampuhan or may disagreement, naayos agad. At saka yung respect sa isa't isa. Saan kayo nakakilala ni Melvin? Through a common friend. Ano yan? Blind date or ano? Hindi, Parang wala. nagkita lang kayo? Gano'n? Sa isang birthday party ng friend namin, tapos pinakilala lang. Tapos, after nun, di ko na siya nakita ulit. Tapos, nung pandemic, nagpunta ako sa isang wake ng family friend namin na nandun din siya. Tapos, nung kami nagkita ulit. So, yun. Nag-jive kami agad. Yun. Pero, basta ang weird nung pag-jive namin agad eh. Kasi, parang he came from, tumultuous relationship. Tapos, more on usap-usap. Ganyan. More on feeling matured kami. Nakarelate kayo sa problema ng isa't isa. Nag-sharing kayo. Yeah. Ayun. Pero mas okay ako ng ganito, yung tahimik lang kami. Kasi si Melvin ayaw din naman niya yung... Pero showbiz siya, di ba yung family niya? Showbiz? Family niya. Pero siya sobrang mahihain siya. Di ba nag-artista yan dati? Hindi. Hindi. Kaya mas gusto ko na rin yung ganito, tahimik lang kami. Kasi di ba the more mo i-expose, mas lalo ka nag-i-invite ng hindi siya sanay eh. Hindi siya sanay. Pero importante, happy ka. A second chance at love, no? Di ba? Pwede pa rin pala. O doon sa mga mga viewers natin, akala nyo wala nang pag-asa. Dahil sa past relationship na medyo traumatic, di ba? Okay, may bubig pan po. Okay, so we're serving our salad. So we make our own dressing. So if you like Caesar dressing made from scratch, we use fresh eggs, anchovies,
name it, yung mga talagang original na dressing ng Caesar. So, what we do a tableside toss all the time para makita ng guest na we make everything fresh in front of the guest. So, for our Caesar dressing, classic yung mga garnishes natin, the croutons, we have the bacon, we added Parmesan crisp instead of just the Parmesan, and we also have arugula just for the bite na freshness niyan. So, we use fresh Parmesan, aged Parmesan also with the dressing along with the greens. So, mako-coat niya. And it's always good to use romaine when you do Caesar dressing, Caesar salad because maganda siyang mag-absorb ng mga dressing. Hindi siya nagpa-flat. Ang pinaka-star ng Pia's Kitchen, our signature paella maris. Oh! Wow! So, today we serve it with our seafood. We have our squid, clams, mussels, and we're happy to serve you some lobsters today also. Wow! So, meron tayong konting surprise na yun. So, ma-enjoy nyo naman talaga. Ma-maximize yung experience ng paella. So, it goes very well with our roast chicken and later on with the bistec ni Miss Yayo. Ayan. Yun, no? Wow, oh my gosh. Last time ko nag-lobster 3 years ago. Sa Palawan pa, hindi sa Metro Manila. Sarap, no? Sobrang blessed ko today. Blessed din kami sa inyo. Describe the taste. Unang-una, sobrang happy ako kasi ang daming seafood. Sobrang hipon person ako. As may lobster pa dito. Ulang, right? Ulang ang tawag dito. Tapos, sinabi ko nga kay Chef Chin na hindi ko na hinahanap yung laman. Kasi yung ibang paella na na-try ko, talagang hinahanap ko pa yung laman. Pero sobrang sarap, sobrang refreshing sama. Saka parang ang clean nung lasa. Sobrang sarap ng food. Sabi ko nga, yung term ko, immersive siya. Kasi it's not just a place to eat, but it's like home. Parang feeling ko, hindi ako nagpunta dito para kumain, kundi para makisalo sa pamilya. Totoo. Nila chef. Para may sense of ano kayo, parang matagal mo na silang kakilala, no? May sense of belonging. Yes, correct. May sense of belonging. Hindi siya yung papasok ka lang, tapos kakain ka, bayad ka, alis ka na. Ito parang may kwento, lahat. Kaya masarap kumain. Yung, wala pa akong apo, Junior. Kaya nga, tatanong ko sana kung ilan na apo mo eh. Wala pa. Wala pa. Parang ayaw pa nila magka-apo. Busy sila lahat sa trabaho. Pero natutuwa ako kasi meron silang kanya-kanyang karera at very successful sila sa lahat ng ginagawa nila. Pero syempre, gusto ko rin ng apo. Oo naman. Sino ba naman ang ayaw? Eh, hello. Ilang taon na ako. Gusto ko na magkaroon. Manawagan ka ba? Gawa na kayo na ba? Para magkaapo naman siya, kawawa naman nanay nyo. Palagi ko sinasabi sa kanila yun, pero talagang firm sila sa sagot nila. Huwag ka nang masa. Ha? Lagi ko sinasabi, Grabe. ipagkalat niyo naman yung lahi niyo. Kasi ano naman, manggaganda naman ang mga anak ko. Lagi sinasabi, pagkalat niyo yung lahi niyo, bigyan niyo naman ako ng apo. Minsan umabot na ako sa point na, kahit gawa ka lang ng baby din. Tapos para may apo, hindi ganun yun. So, Bakit daw? Ba't ayaw nila? Well, di ko alam yung generation. Ewan ko ba, no? Yung mga bata yata ngayon, ganyan eh, no? Pareho sila ng sagot. Ang sinasabi nila, okay naman, masaya sila sa career, tsaka parang takot silang magpalaki ng anak ngayon dahil baka hindi nila kaya, dahil sa taas ng bilihin, sa dami ng problema sa gobyerno, sa hindi mo alam kung anong mangyayari in the next 5-10 years. Kahit sa abroad, ganyan. May mga bansa na talagang wala nang napoproduce na mga kung konti na lang. Kaya yung iba, nag-i-invite na sila ng mga di ba, mga foreigners. Let's make babies, ganun. Kasi wala nang tumitira sa lugar nila eh. Hindi na nagkakaanak, tapos nag-migrate na yung yung mga tao. Hindi ko alam. Well, kung bibigyan ng apo, sana thank nga. you. Pero kung hindi, may plans si God para sa kanila. Pero syempre si Yayo, guys, naalala natin siya sa bagets. Ayan, di ba? Hindi natin pwede hindi pag-usapan yan. Paano ka ba naging artista? Okay, ganito yon. Si Tita Kichi Benedicto, talagang I owe it all to her. May she rest in peace, Tita Kichi. Parang
sa buong family nila, malaking family kasi sila. Para nilang ang kapatid yung papa ko. Okay. So, mula nung bata ako, palagi akong kasama ni Papa, kasama ako sa kanilang family. Pagka lagi kami nagpuntang La Union, puntang kung saan-saan na provinces, mga may family gatherings. Hanggang si Tita Kichi, tinanong niya ako nung second year high school ako. Sabi niya, gusto mo mag-artista? Kasi diba, sa kanya yung Broadcast City. Sabi ko, ayoko. Ganun pa ako, ayoko. Hindi ko talaga gusto mag-artista. Sabi ko, parang baduy naman nun. Ganun pa yung thinking ko nun. Kasi nung fourth year high school ako, tinanong niya ako ulit. Sabi niya, gusto mo ba mag-artista? Kasi ilo-launch ko ang bagong Channel 2. BBC 2 yung time na yon. Maglo-launch na ng bagong show na first sitcom ni Sharon Cuneta. Tapos may ilo-launch pa siyang isang bagong show, sitcom din na daily ni Roderick Paulate. Kasi gusto niya mag-launch ng Love Team. So, sabi ko, okay, sige, try ko. Ganun, try. Kasi fourth year high school naman ako, na malapit na akong graduate. Tapos, ayun, pinagpunta niya ang Broadcast City, nag-VTR. Tapos, biglang nalaman ko na lang, after a few days, meron akong show, which was Okay Siya with Sharon Cuneta. And Ading Fernando, Silvia Torre, directed by Al Quinn. Talagang the works. Wow. Yeah. Ayun, doon ako nag-start hanggang siguro mga into my first month, bigla na lang sinabi ni Tita Kichi na may gagawing movie ang Viva ng Bagets, endorse kita kay Vic, sabi niya kay Boss Vic. So doon na nag-umpisa yun hanggang nagkaroon ako ng call slip pa yung tawag dati for Bagets. Yun yung first movie ko na ginawa. Oo. At ang leading man mo ron, si William. Oo. Ayun. Doon kayo na-develop sa Bagets. Siya lang yung na-develop. Ganon? Hindi, oo. Doon. Kasi doon na yun, nagtuloy-tuloy. Teka muna, ilang movies ka bago ka nagpunta ng Amerika? Parang dalawa lang. Dalawa lang. Bagets and? Working Boys. Working Boys. Tito Vic and Joey. Uy, okay. Tapos noon, medyo nag-rest ako, konti-konting TV. Tapos, ayun, nabuntis ako nung 18, nanganak ako nung 19. So, 1987, pinetition ako ng mommy ko tsaka ng stepdad ko. Nagpunta ako ng Amerika. So, 1987 to 1992, nandun kami sa Amerika. Doon kayo nagpakasal ni William sa Amerika? Sa Reno, Nevada. And then, how was your life in the US? Alam mo, sa totoo lang, gusto ko buhay sa Amerika. Hindi ko alam. Siguro sa pagka-OC ko na tao, gusto ko structured eh. Gusto ko yung pagising ko, alam ko gagawin ko, alam ko yung bungaraw ko, pag-uwi ko, hanggang bagong matulog, alam ko yung ginawa ko, alam ko gagawin ko bukas. Weird, no? May ganun ako eh. Kasi dito, syempre, dito masarap talaga buhay natin. Lalo na pag may mga kasama ka sa bahay, at complete kayong family, pwede kang pumetiks-petiks di ba? Kahit na wala kang trabaho, basta may negosyo ka. Doon kasi gusto ko yung araw-araw yung titrabaho ako. Tsaka na-experience ko doon yung buhay dahil nakapagtrabaho ako ng out of my comfort zone. Julius, nagtrabaho ako doon sa department store, naging sales lady ako. 2 mall yun. Sa San Francisco. Na-experience ko yung nakatayo 8 hours. Tapos pag uuwi ka, tataas mo yung paa mo kasi pagod na pagod yung paa mo, namamaga. Tataas mo yun. Ganun. Pero masaya kasi iba yung experience sa Amerika. Iba pa yung naging trabaho na binanggit ko sa iyo na sa legal, sa law firm. Law firm. Naging boss ko naman doon si Albert at si Ate Lizelle. Tapos doon kami yung trabaho, si William, ako, yung brother nila, tsaka yung sister nila. Pamilya kami, ganun. Pero hindi ko rin kinaya na kaming lahat magkakasama. So ako lang yung umalis. Nag-apply talaga ako ng trabaho. As in, nagsasubmit ako ng mga biodata, mga resume sa mga office. Naglalakad ako sa downtown sa San Francisco. Na-experience ko yun. Tsaka talagang very humbling experience yun kasi talagang bababa yung paa mo sa lupa kasi talagang alam mo yun, magbubus ka, magbabart ka, lahat yung hirap na hirap ka, tapos gigising ka sa umaga, antayin mo sinong tumanggap sa iyo ng trabaho, nag-follow up ka. Nakaka-humble talaga na talagang wala akong masabi. Hindi ko yun makakalimutan kasi magkano lang yung minimum wage ka lang, tapos kailangan mo pagkasyahin, yung kinikita mo. Tapos si William, ano trabaho? Marami siyang naging odd na jobs. Hindi rin siya nagtagal. Tapos nung nagtrabaho na kami lahat under kay Albert sa isang law firm, yun yung parang mas naging stable siya. Pero ako kasi, yun yung umalis ako. Hindi ko kasi kaya, Julius, na kasama mo yung asawa mo sa bahay, kasama mo ba sa trabaho?
Hindi ko kaya yun. Oo. Parang mas gusto ko, parang inisip ko, teka muna, legal naman ako dito. Kaya akong mag-apply dito. Gusto ko yung ganun. Ang daming job offerings Ay, oo, noon, noong mga tsaka panahon na yun. ang saya yung bibili ka ng dyaryo, tapos i-highlight mo yung mga a-applyan mo. Oo. Parang feeling ko taong-tao ako noon. Oo. Tapos yung bawat sentimo na nararamdaman mo yung pinaghirapan mo. Yung parang, ito pala yung katas ng mga Oo. pagtatayo ko ng 8 hours. Oo, Pero yung masaya. career nila, kamusta noong mga panahon na yun? Nina Albert at Nauna William. si Albert, Di ba sikat sila di ba? Noong mga panahon na yun? nauna si Albert pumunta kasi nagtanan sila ng Ate Gazelle, di ba? Tapos nagpunta okay. sila doon. Oo. Doon sila tumira. Yes. Ayun, si William din nung time na yun, medyo nagka-problema siya with Mother Willie. Nung year ng 1987. Oo. Kaya bigla siya napapunta doon. Ako talagang nandun na ako. Oo. Tapos doon, naisip na rin niya na doon na kami magpakasal, since nandun na kami. Oo. Tapos syempre, ang witness namin si Albert. Oo. Wala namang iba. So up to now, you're still married to him. I mean, in technically, no? In the States. In the States. So, good news is, Oo. hindi ako married dito. Ay, ganun ba yun? Yes. Syempre, nag-consult ako sa PSA. Oo. Eh, di ba dali lang mag-divorce? Madali mag-divorce, pero kailangan kong pumunta doon to do the paperwork and everything. Doon lang okay. naman ako married. Pero dito, thank you kay kay Attorney Presida Acosta. Sobrang accommodating niya. Nagtanong talaga ako sa kanya nung nag-guest ako sa kanya. Kasi gusto ko lahat legal. Tapos sabi niya, hindi ka married dito. Meron ako Senomar. Oh. So, hindi talaga ako never... Single? Yes, I was Oh my never gosh, married here. So, doon lang naman ako magkakaproblema. Kaya now, I have the opportunity na mabalik ko yung maiden name ko. Oo. Kasi nandito naman ako eh. Oo. So, wala naman akong Pero problema. wala ka na rin namang interest na magpakasal. Wala talaga Wala na interest. no? Pero syempre, gusto ko rin ibalik Oo. yung pangalan ko talaga. Oo. And nabasa ko, Oo. ilang articles na ako nabasa sa social media Oo. na once magre-renew ako ng passport, pwede ko nang ibalik yung Aguila. And everything else will follow. Basta yung, syempre, di ba, super main document mo yung passport mo. So, pwede nang to follow yung driver's license ko, lahat. Magkukorte pa ba yan? Hindi na. Hindi na? Hindi na. Automatic na yun? Mm-mm. Oo. Basta you have all the required documents. Oo. Kaya, hindi ko naman siya nirarush kasi alam ko nandyan lang siya. Oh. Ang isa talaga sa mga malaking impluensya sa akin, yung mother-in-law. Sobrang bait ng mother-in-law ko. Talagang kinupkup niya ako parang anak. Parang siya pa nga yung mas kakampi ko eh. Tsaka sa kanya ko natutunan lahat ng mga dapat kong malaman tungkol sa pag-aasawa, kung ano yung mga sakripisyo, tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Ang dami kong natutunan sa kanya. Kaya laking kawalan nung nag-pass na yung mother-in-law ko. Hindi ko Siguro parang in love ka dun sa thought na gusto mo maging nanay, gusto mo maging madre de pamilya. Tama. Diba? ka Yun kasi. In reality, sometimes it doesn't happen the way you believe it will happen, di ba? Yes. So, paano kayo nabalik ng Pilipinas from the US? Si Albert na unang bumalik dito. Tapos, nag-pick up yung career niya. Si William, gusto na niyang bumalik. Kasi, parang nisip niya, baka pwede na siyang bumalik. Kasi, 5 years na kami doon eh. Humupa na yung mga issue dito. So, bumalik kami. So, from then on, hanggang dito na lumaki yung mga bata, nag-aaral na sila. Hindi pa, nakabalik ako once noong 2008 lang. Pero, ayun, 2008 din kami naghiwalay. So, yun yung huli kong punta doon na dapat magpa-file ako ng divorce. Yung punta ko na yun. Nagkakaproblema na kayo noon? Ng mga time na yan? Oo, as in, di na talaga kami okay. Sabi ko, kakalabas ko lang ng Pinoy Big Brother yung time na yun. Sabi ko, tama, may pera ako noon. Marami akong pera. Kakamatay lang din ng mami ko noon. Sabi ko, siguro ito yung time na since meron akong pampamasahe, punta na rin ako doon, mag-file na ako ng divorce. Ang nangyari, naubos ko yung baon ko. Syempre, may babayaran ko doon na hundreds of dollars, di ba? Hindi natuloy. So sabi ko, baka hindi ko na lang siya ipaprioritize. Total, wala naman kaming pag-aawayang property. Wala kaming anything. Tsaka kung meron, hindi ko mahahabulin yun. Basta ang importante sa akin yung okay na basta wala naman kaming kailangang pag-awayan. Walang kaso. Noong time na yun, wala naman din akong boyfriend. So, parang siya, wala rin. Basta okay lang kami, bati lang kami. Hindi ka nahihirapan na bumalik sa showbiz? Hindi. Madali lang. Oo. Alam mo, yun ang pinagpapasalamat ko kasi
hindi ako nahirapan. Tapos, hindi ako nawawala ng trabaho, Julius. Oo. Siguro ang kulit ko lang talaga magdasal. Kulit ko magdasal. Tsaka, nagpapasalamat ako kasi ang dami kong kaibigan na sa industriya na yung hindi ka pababayaan, yung tiwala nila hindi nawawala. Oo. Yung hindi mo kailangan magmakaawa. Oo. Bibigyan ka nila ng work. So, ibig sabihin, maraming naniniwala sa'yo. Yeah. Kaya, ako, thankful and grateful kasi kung kailan ako tumanda, saka umokay yung trabaho ko. Saka mahal na mahal ko talaga yung trabaho kasi doon ko rin nakita yung pagmamahal ng trabaho ko sa akin. Paano? Dati, parang petics lang ako, magkaroon ng guesting, magkaroon ng show, okay na ako. Pero dahil naging single mom ako, talagang dinibdib ko talaga yung trabaho ko. At saka talagang ginagalingan ko. Kahit maliit lang yung role, malaki. Diba, sabi nga nila, walang maliit na role para sa kahit na kanino maliit na, sa malaking aktor, ganyan. Sa akin, kahit maliit lang, ilang sequences lang, o malaki, parang tinatrato ko siya na blessing. So, dapat pantay-pantay lang. Tama. Oo. Ayun, hindi, kahit nung pandemic, pahinga ng ilang months, tapos tuloy-tuloy yung trabaho ko. Hindi ako nawala ng trabaho. Lumapit na ulit ako sa Viva. It's good to be here sa Viva office. Ganyan. Tapos sabi niya, sino nagmamanage siya ngayon? Sabi ko, actually, kakaalis ko lang kay Tita Annabel kasi hindi na siya nagmamanage. Kasi di ba nag-stop na siya. Tapos sabi niya, bakit hindi ka na lang bumalik dito? Original Viva baby ka naman. Tapos sabi ko, ay, oo nga, naisip ko, no. So sabi ko, ay, bigay na to ni Lord. Kasi hindi ko to hiningi, pero bigla na lang, alam mo yung biglang nabagsak dumating. So yun, doon nag-start. So that was 2017. Hanggang ngayon. At paano mo binabudget yung, yung kinikita mo noon? Ang hirap! Paano? Kasi nag-aaral pa sila eh. Oh, exactly. Oo, ang graduate pa lang sa college noon, si ate, yung eldest, tas may 3 pa ako. College, high school, grade school. Hirap, Julius, ang hirap. Parang kailangan, yun yung, hindi ko makakalimutan yung nagkaroon ng commercial na bawal magkasakit, na may tagline na bawal magkasakit. Yun yung lagi ko inisip, bawal magkasakit kasi kailangan lagi ko magtatrabaho. Tsaka maraming tulong na dumadating na hindi mo naman hinihingi, pero dumadating. Pero hindi umabot sa punto na nanghihingi ka na ng tulong? Walang gano'n? Umabot ako Umabot sa ganun? Imposibleng hindi. Talaga? Tsaka, I think, part ng growth ko yun. Kasi kung hindi ka masasadlak sa mga ganong sitwasyon, hindi ka magkakaroon ng drive para magsipag at saka para magkaroon ng lakas ng loob. So, I think, ganun yun, di ba? Parang kailangan ma-experience mo yung mga ganun, magiging mapagkumbaba ka eh. Ma-pride ako hanggang ngayon, ayaw akong hihingi ng tulong kahit kanino. Pero, umabot na ako sa point na kailangan. Paano? Paano ginawa mo noon? Yung lulununin mo yung pride mo na Anong pakiramdam? nakakapanliit, pero alam mo, ito na lang share ko sa'yo. Yung isang anak ko, yung second ko na girl, si Dana, years ago, nagkasakit siya, na nag-50-50 siya. Single mom na ako noon. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kasi halos mamatay na talaga yung anak ko. Julius, wala kaming masyadong money noon. As in, naubos na yung savings namin sa ospital pa lang. Tapos yung gamot niya was 16,000 pesos a day. Oh my gosh. 16,000 pesos a day. Oh. Hindi ko kaya yon. Hindi ko alam kung gagawin ko. Dinala ko ng best friend ko sa simbahan. Tapos wala lang akong ginawa the whole mass. Kundi umiyak. Kasi hindi ko na alam gagawin ko. Kahit tinutulungan ako ng best friend ko. Tsaka yung ang daming tulong na dumating. Yung eskwela, yung parents, teacher kasi yung daughter ko si Dana. Yung mga parents ng mga students niya, nagbigay ng monetary contribution. Yung mga kaibigan ko na sa Ateneo, nagtulong-tulong, nagbigay din ng ganon. Yung, saan galing to? Kahit ano, susuungin ko. Parang kahit ano gagawin ko. Kahit na kailangan kong lununin yung pride ko o kapalan ko yung mukha ko, gagawin ko yun. Kasi anak ko yun eh. Buhay niya yun eh. Parang, ba't pa ako nandito kung wala akong gagawin? Huwag mo na nga ako tinatanong ng mga ganyan. Minsan maganda ilabas mo rin. Oo, Alam pero yun? kasi kahit na minsan pag napapag-usapan na Ano ka talaga sa anak mo eh. You're very protective of them eh. You will do everything para sa mga anak mo. Kasi feeling ko parang wala naman na ibang magpo-protect sa kanila kundi ako. Tsaka feeling ko rin pag may umaaway sa akin or may gustong umatake sa akin, talagang lalaban ako kasi feeling ko
ako lang ang magpoprotect sa sarili ko, walang iba. Walang iba, wala man akong kakampi. Kahit kakampi ko yung kids ko, syempre, may, thank you, may mga buhay na rin sila. Hindi ko naman pwedeng ipakarga sa kanila yung mga problema ko. So, ganito Ano ka lang talaga, ako. no? Oo. Matapang talaga Isa ako. ka talagang isang ina na gagawin ng lahat para lang mabuhay ang kanya mga anak. Oo. Pero syempre Diba? ngayon nalulungkot na rin ako lalo na nung nakita ko yung kay Janice. Na kasi ganyan din ako. Naiyak din si Janice dun Unti-unti na silang umaalis sa Oh, bahay. emptiness, no? Sino kasama mo sa bahay ngayon? Na anak mo? Si Dana na lang tsaka si Adam. Oo. Si Nelly kasi kakaalis lang. Si ate Pat nasa States. Oo. Si Nelly kakaalis lang a few months ago. Pero hindi naman ako ganung nasaktan kasi umalis na siya before. Nag-try siya for a year. Pero kasi hindi ka na, as a mom, hindi ka pwedeng maging selfish. Kasi may buhay na sila eh. Gusto nila yun. Kaya naman din nilang isupport sarili nila. Proud ako na napalaki ko ng tama yung mga anak ko. So, kung kumbaga, di ba nga, let them fly. Let them spread their wings. Hindi ako pwedeng maging dito lang kayo. Alam ko na dadating ang araw, magiging mag-isa na lang ako. Paano mo pinaghahandaan yun? Emotionally, Hinahanda mo na. hinahanda ko na. Naiiwan ako nito mga ito. Balang araw. Iiwan ako. Tsaka alam mo, Julius, happy ako pag mag-isa rin ako. Talaga? Mahilig ako, gusto ko na stay sa bahay. Hindi ako maglakwatsa, hindi ako mag-gimmick. Oo. Para sa akin, pag nasa bahay ako, masaya ako. Kahit na nanonood lang ako ng TV, nagluluto, naglilinis, minsan yung gamit ko, guguluhin ko para ayusin ko ulit. Masaya ako pag nasa bahay ako. Parang mas gusto ko yun, unang-unang matipid. Pagka lumalabas ka kasi magastos, di ba? Pero ang blessing naman dyan, hindi ka na masyadong nagsisikap na maghanap buhay para sa mga anak mo. Yes. Kasi may kanya-kanya silang buhay eh. Oo. Tapos ka na dun eh. Sa stage na yun. Ngayon, ang dasal ko na. Dati ang dasal ko, Lord, yung mga anak kong pabayaan, na maka-survive kami sa bawat araw. Ngayon, ang dasal ko na, Lord, tulungan mo ako huwag mawalan ng trabaho kasi kailangan ko paghandaan yung retirement ko. Kasi wala naman akong kasama na magpo-provide for me. Sarili ko na lang. Paano mo pinaghahandaan ang retirement mo? Well, umpisa dyan na kailangan bawat kikitain mo mag-iipon ka. Okay. Magtabi ka ng magtabi. Unti-unti sabi ko, Lord, utay-utay lang siguro, hindi naman kailangan biglaan, di ba? Pero syempre, kung may magandang project, inisip ko na para malaki na yung mai-impok ko. Yun yung lagi kong word. Kailangan ko mag-impok kasi unang-una magsi-60 na ako next year. Yes. So, yung ibang friends ko, pagkausap ko, retirement na yung iba kong friends, nag-early retirement na. Yung iba pa-retire na this coming year. Parang hindi na, ako na lang yata di nag-iisip noon. So, kailangan ko nang isipin. So, dagdag na yun sa mga prayers ko. Every day, Lord, tulungan mo ko. Kasi, ang unang-una ko sinasabi, kaya gusto ko mag-impok para sa retirement ko dahil ayokong maging pabigat sa mga anak ko. Kasi, hindi naman nila ako dapat maging pasan. Kasi maging pasan nila yung sarili nila. Pero ayoko silang ma-stress over me. Parang hindi nila deserve yun. Tsaka ayoko kasing nagkakaproblema yung anak ko dahil sa akin. Although sobrang thankful ako kasi lagi yung malasakit nila sa akin, di ba? Yung, Ma, are you okay? Ma, ganyan. Tapos syempre ngayon, na-enjoy ko yung fruits of labor nila kasi mamaya may mga bibigay sa yung mga regalo, ititreat ka sa ganito, bibilan ka na ganyan, dadaling ka sa ganitong lugar, nakakatuwa. Lang ako. So happy ka ngayon ha? Happy ka sa Happy life ako. mo? Happy That's ako good, that's good. dahil busy ako ngayon. So good stress yun sa work. Happy ako dahil happy yung mga anak ko. Basta walang nagkakasakit sa pamilya. Although, syempre, yung son-in-law ko. Pero, hindi ako nawawala ng pag-asa. Basta lagi ka lang nagdadasal at nag-pray for healing. Nasa US siya ngayon? Yes, silang dalawa ng eldest. Pagdasal natin siya. Ano pangalan niya? Si Imar. Si Imar. Let's pray for Imar na sana ay ma-heal siya ni Padre Pio. Yes, kasi Diba? my Boss, daughter bahala ka na kay Iman. and saka si Imar, they are also devotees of Padre Pio. That's good. That's good. Teka muna, isa sa mga nabasa ko noon, parang, meron ka raw ba, viral na scene. Yung may kissing scene ka raw sa isang Matagal bagets. na yun. 2019 yun. Bakit ginawa mo yun? Actually, Major yun, ha? Major. i-clear ko lang to. Sige, sige. Actually, pag may nag-i-interview sa akin, ayoko na talaga pinapag-usapan yun. Huwag na. Pero malapit ka naman na kaibigan. So, gusto ko lang i-clear to. Sige, Nung sige. ginawa ko yun kasi
gusto kong umalis sa comfort zone ko kasi lahat ng nabibigay sa akin na roles dati, laging nanay na inaapi, nanay na binubugbog, Oo. nanay na mahirap, nanay na ganyan. Yung nasa peak ako noon ng career ko na napunta ako, napasok ako sa independent films, which is talagang super doon talaga ako mas marami akong naging experiences doon as far as acting at saka sa trabaho. Naisip ko yung time na yun, parang ano bang kaya kong gawin? Ano bang ang kaya kong gawin para ma-liberate yung sarili ko from yung mga parang sa restrictions ko. So, yung line producer nung time na yon, nung movie na yon, barkada ko. Tapos sabi niya ganun, ate, kailangan, gusto mo bang gawin to? Tapos inisip ko naman, kaya ko naman yan eh. Parang, hindi naman ako, teen star na magpapakipot, di ba? Matanda na ako. Parang gusto kong gumawa ng something na hindi ko pa nagagawa before, na out of my comfort zone. So, pumayag ako. Yun lang, kasi work lang yun eh, nothing else. So, ayoko ma-misinterpret ng kahit na sino yun. Yun ang ina-explain ko rin kay Melvin dati, kasi syempre hindi niya naiintindihan yun. That was a time in my life na nasa utak ko na anong kaya kong gawin para ma-prove ko sa sarili ko na matapang ako, malakas ang loob ko. Kasi dati nagawa ko na yun, nakapag-skydive ako, malakas loob ko. Tapos sa trabaho, anong kaya kong gawin para ma-prove ko na meron pa akong ibang kayang gawin, hindi lang ito. Kasi syempre as an actor, kailangan versatile ka eh. Kailangan may mga bagay kang magte-take ka ng risk. So tinake ko yung risk na yun. Naging na-blown out of proportion na yun kasi nag-leak nung pandemic. Pero other than that, it was just a normal eksena, normal work. Pero walang ganun. Yun nga, na-hype lang kasi pandemic, kasi lahat ng tao lang ginagawa, di ba? Correct. YouTube lang. So parang, Saan hindi sila sanay sa'yo na gumagawa ka ng gano'n? Hindi talaga sila sanay. Nagulat, shocking, di ba, sa iba? Maski Kahit sa ako- akin, na-shock ako nakita, ha? Maski ako, never kong ginawa yun. Never. Maski, pero nung time na yun, ang nag-gain ko naman doon is yung lakas ng loob ko. Yes. I can take risks. Alam ko na yun. But then, I will never do that again. Pero hindi ko yun pinagsisisihan. Kasi ang akin lang, hindi ako gagawa ng something na pagsisisihan ko. So, proud ako sa sarili ko na ang tapang ko nagawa ko to. Pero hindi ko na siya uulitin. Saka trabaho lang yun, for you. Trabaho lang yun eh. Trabaho talaga yun. Tapos, then that's it. Tapos after nun, sabi ko, guys, di ko na ulitin to. Huwag niyo na ako inaalok ng mga ganyan. Okay na ako. May So, kahit napatunayan. kahit pag pa-sexy, hindi kayo na-offera ng gano'n ng mga Hindi, unang-una producer? hindi naman ako sexy. Oh. Hindi lang ako offera ng sexy. Hindi ko kaya yun. Saka hindi kami sanay kasi may tattoo ka pala dito. Ano ibig sabihin nito? Virgo to, kasi Virgo ako. Matagal na yan, yung tattoo na yan? Before pandemic pa. Virgo siya. Virgo yan. Oo. Naisip ko lang, Oo. kung isa lang, ulit, diba? Oo. So, pinagsama ko na. Wala lang. Wala lang, trip mo lang. Oo. Pangarap ko to nung high school pa ako. Parang, ayun, ganda magkaroon ta. Siyempre, nung may asawa ako, Oo. parang, Hindi mo nagawa na, naglalabasan na doon. Ginawa ko na. Kasi, tsaka hindi ko to hiningi. Nagkataon lang din yung pinsan ng pinsan ko. Sabi, ate, gusto mong magpatat? Tapos, daling kita sa isang super sikat na artist na may rest in peace, si Ricky Santa Ana. Alam ko sikat siya. Sabi niya, ate, friend ko siya, gusto mo magpatat? Daling kita doon. So, sumama ako. Hindi ko hiningi yun, ha. Dumating lang yung opportunity. So, grinab ko. So, thankful ako kasi kahit wala na siya, meron akong tattoo. Ano pa yung mga hindi mo pa nagagawa na gusto mong gawin? Gusto ko magpa-tattoo kay Wang Od. Marami gumagawa nun. Diba? Oo. Pangarap namin yun ni Yula before na Oo. magba-backpacking kami, tapos punta kami dun. Kay Sa Wang Od. bundok. Oo, kaso biglang nag-pandemic. Ano pa ba mga gusto kong mag-miss? Nag-skydive ka na, di ba? Yes, nag-skydive Wow. na ako dati sa Idol. Extra Challenge. Ang hirap nun. Mahirap pero ang sarap ng Talaga? pakiramdam. Parang feeling ko nang nagbukas yung shoot ko, nasa langit ako. Hindi ka ba parang mamamatay na nun pag dando ka sa taas? Hindi kasi feeling ko kasama ko yung mga ibon, naririnig ko silang sobrang lapit, tapos feeling ko ayan lang si God. Oo. Naantay ka, parang ganun. Ganun kasi Nakatakot nasa na. langit. Inaantay ka na ni Lord. Ganun, ha? Feeling, Oo. saan tahimik sa taas. Pero may kasama ka noon, di ba? Solo. Hindi kami Nag-skydive ka tandem. ng solo? Ano yun? Extra challenge yun sa OMG. GMA. Contest yun. Solo? Yung solo. Kala ko nga nung una baka tandem, Grabe. kasama mo yung skydive instructor. No, nag-crash course lang kami the day Grabe. before Oh. ng mga 5 to 6 hours. Next day, mag-isa lang ako.
Pero may radyo naman yon. Nag-automatic ba yun? Na ganun? Yes, hindi, ikaw rin Nagkaganon magpupull mo? ng toggle. Parang malalaman pag malapit na. Kailangan may mo na radyo, mag-ganun. may radyo ka from may the ground radyo. up. Parang yung highest namin was Oo. 4,500 feet. Oo. So, hindi naman siya ganun kataasan kasi makikita mo pa rin sila, super liit lang. Pero, isa yun sa mga unang sabi ko, lakas pala ng loob ko, atapang atao. Parang ganun. Kaya ko pala Talaga. yun. Oo. Ako nga, takot ako sa ganyan eh. Marami nga akong kilalang yung mga... Hanggang bungee jump lang ako eh. Ay, hindi ko yun kaya. Ah. Nagawa mo yun? Oo. Ay, hindi ko. 40, ano ba? 40 feet ba yun? Hindi ko yun. Ilang feet yun? 4,000! 4,000 ba yun? Hindi ko na maalala. 4,000 yun. Di parang... Oo. Sa New Oo, Zealand, mataas. yung sa Uy, Kawaray mataas Bridge. yun. Oo. Yun ang hindi ko kaya. Parang takot ako doon. Baliktad naman, no? Ikaw lang yun, tsaka yung bungee eh. Yung kasi yung skydiving, alam mo, may shoot ka eh. Paano pag hindi mo bukas? Ayun, may emergency shoot. Meron. Di mo na... 400. Di mo na inulit yun, yung skydiving? Hindi, pero kung uulitin ko pwede, kaya ko Ayaw mo pa rin. Willing ka? Meron kasi sa Clark, may Oo. ganun. Willing ka? Willing ako. Yung deep diving. Ayun, hindi ako marunong swimming. Hindi ka marunong. Hindi, marunong ako mag-swimming, pero may takot ako sa malalim. Oo. Pero kaya ako mag-swimming, yung mga dyan lang. Yung hanggang abot lang ng ilong ko. Uy, thank you so much sa itong napakagandang interview na to. Thank you, Very Ben. revealing ang mga Thank nakuha you, natin Ben. kay Yayo. O yung mga fans mo, baka may gusto kang sabihin sa kanila. Marami sa mga viewers natin ay nasa abroad. Siyempre, pag pinag-uusapan yung mga nangyayari sa Pilipinas, even in the past, natutuwa sila eh. Kasi bumabalik sila sa nakaraan. Oo, tsaka iba yung pakiramdam na nasa malayo ka, tapos napapanood mo yung mga kababayan mo. Yes. Yes, sa mga kababayan po natin na nasa malayo, wag po kayo... Yan, solo niya. Ito, no? Yan, solo. Yan. Sa mga kababayan natin na mga nasa malayo, nasa abroad, wag po kayong masyadong malulungkot kahit na talaga nakakalungkot pag malayo sa pamilya. Pero with prayers and everything, lahat magiging okay. May mga plano si God para sa ating lahat. Tsaka, syempre, salamat tayo dahil marami tayong napapanood ng mga shows, diba, na nakakabigay aliw kahit papano. Yes. And tsaka po, papalabas na yung aming mini-series na from Rain Entertainment, ang Drug War. Actually, na-promote na namin siya, yung episode 1. Nag-special screenings na kami ng marami itong past weeks. Abangan na lang nila yung mga susunod pang episodes. Naghahanap pa kasi kami ng platform kung saan siya papakita. Pero syempre, we are gearing towards global Yan. audience. Si Mamo ay may bibigay sa'yo. May book 3 na. Book 2 pa lang, di ba hindi book 2 kasi di ba nag-stop sandali dahil nag-musical, nag-guest musical si Dito ka, Mamo. Dito ka. Ayun, at least, di ba napasigaw tuloy ako. Nagulat ako. Di ba? Don Bell, Ash Dress. Anyway, paano to? Papo. Bigay sa'yo ni Sherilyn Reyes. Oh my God, si Shay! Friend mo. Yung produkto ni Shay yan. Negosyo niya. Yes, Ayan yung kanyang- Tan Fam. Ano yun? Tan Fam Live Network. Yes, ay masipag talaga yan si Shay. Masipag talaga siya. Wow, talaga. Pahabs niya sa'yo. Thank you. Cologne Thanks niya. so much, Shay. Speech ko talaga. Yung Anya? Yung kanya. Yes. Anya. Inaanak ko si Anya. Hello, inaanak. Sundan niyo siya sa TikTok. Yes, ayan. Thank you, Shay. Wow, may mini bag Diba? pa. Hindi pa tayo tapos dahil magbabag-talk pa kayo dalawa. Oo nga. Abangan niyo po. Alam niyo na kung gaano karami kayo pinag-chikahan today. Pero doon sa vlog on cam, ang pagchichikahan po namin, alam niyo naman ang content ng vlog ko, di ba? Bag and beauty. Yeah. Alam natin bakit ageless. Yung anong ginagawa niya, mga beauty rituals. At syempre, ibahin natin ng konti. Imbis na yung ordinary or everyday bag pa po, taping bag. Dahil nga, Nako. daming taping, di ba? Anong laman na? Ito na, ipakita na natin, teaser. Anong naman ito na napakabigat binuhat ko eh. Akala ko hollow block. Ang bigat May hollow Alam mo block naman, ba to? pag taping, kailangan marami kang baon, lagi kang handa. Ayun. So, anong mga dala-dala ni Yayo tuwing magte-taping? Abangan niyo po sa Christine Bubbles channel. Yeah, thank you Yayo, thank you so much. Thank you sa inyo. Sobrang thank Thank you. you. Oh, naman. Alam niyo Salamat. naman, mahal ko naman kayo. Ako lalo na ito, hindi kami magkatapos-tapos sa mga pagpipintuan. Yeah, thank you guys. Thank you. Thank you, Christian.
Invite mo na yung mga viewers natin kung gusto nila magpa-serve dito sa inyong lugar, Pio's Kitchen. May mga events sila. Paano? Okay, hello everyone. Thank you so much for watching. We are here in Pia's Kitchen, and if you have any private events that you want to reserve, we are open for you. Please give us a call. All the details are on our website, and if you want to have a specific party and enjoy an area where you can feel like you're at home and also experience nature, Pia's Kitchen is your home. So we look forward to having your guests here. Yes, Sir Julius. Thank you so much. Bisiayo. Sobrang na-appreciate namin that Yeah. you are here to visit us again. You're always welcome. O doon sa mga, mga devotees ni St. Pio, pag may mga events kayo, dito na kayo sa Pio's Kitchen. Tinatawag niya kayong lahat. Stay home, don't worry, and eat. Yes. Enjoy food. Thank you, Chin. Thank you. Thank you so much. Thank you. Di anak natin to. Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible, affordable, and flexible suite of products. We're great with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign. Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. Buongiorno, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes. Yes, sila po ang nag-arrange. Correct. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Ayan, para sa hassle-free travel, Papu? Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.